Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na po ang mga headlines para sa araw na ito sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. ASF vaccine rollout, wala nang urungan. Bayan ng Lobo sa Batangas priority sa bakunahan. Ronda Pilipinas. Magmula sa Taal volcano, umabot na sa Muntinlupa. Ronda Pilipinas. Komento ni Senador De La Rosa sa Quad Committee hearing sa Kamara, sinalag ng isang kongresista. Ronda Pilipinas. Balita naman po sa ibayong dagat, ilan pang bahagi ng Russia sinakop na rin ng Ukraine. Ronda Pilipinas. Sa ating sports news, Season 49 ng PBA umarangkada na. Meralco pinataob ang Magnolia sa season opener match. Ronda Pilipinas. Nadine Lustre, wala o awang-awa sa leon na umano'y minaltrato daw sa Ilocos Sur. Ronda Pilipinas. Nako, ito makinig po kayo. Hindi nagbabayad ng utang. Panigurado makaka-relate. May kaparusahan ito Alamin mamaya sa NBI. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At paninigarilyo, nakakawala nga ba ng gana sa pagkain? Alamin natin yan lahat mamaya sa Let's Prove It. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aba, ayos Baka naninibago ho kayo Ayan kakaiba yung nakikita ninyo ngayon sa TV Baka naninibago ho kayo ngayon babati na ho ako. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Wag ho kayong mag-adjust ng inyong mga TV at wag ho kayong maglipat ng inyong mga radyo Baka nagtataka ho kayo kasi ngayon iba yung tono at boses na naririnig ho ninyo. Sanay na sanay kayo naririnig to pagka weather report na. Pero sa araw na ito tayo ay binigyan ng pagkakataon na maibigay sa inyo mga pinakahuling balita. Kaya saluhan po ninyo ako Samahan niyo po ako sa isang oras na balita at impormasyon dito sa palatuntunang Ronda Pilipinas. Live na po tayo sa DWIZ 882 Metro and Mega Manila. Live din po tayo sa DWIZ News FM Regional Stations sa buong Pilipinas. At kasama din po dyan ang RPN Radyo Ronda. At syempre, gaya nga na sinasabi na may-ari ng programang ito, sa mga ginagawang radyo, kanilang mga TV, sa mga nanonood po ng Aliw Channel 23, maganda at medyo smaggy na umaga po Pilipinas. Sa ngalan po ni Dennis Antenor Jr. ang makakasama po ninyo hanggang alas 11 po tayo ng umaga sa Ronda Pilipinas. Ako po si Daryl Justice. Ronda Pilipinas. Sa oras na 8 sandali makalipas ang alas 10 ng umaga, dako na po tayo sa detalye ng mga balita. Ilalarga na bukas ng Department of Agriculture ang pamimigay ng bakuna kontra sa African Swine Fever o yung tinatawag na ASF. Ayon kay Agriculture Undersecretary Deogracias Victor Savellano sa DWIZ, uumpisahan ng kagawaran ng pamamahagi sa Lobo, Batangas, isa sa mga lugar sa bansa na pinakaapektado ng ASF. Batay kay Yusek Savellano, 2,000 bakuna pa lamang ang ipamimigay ng DA sa mga hog raisers taliwas sa unang pangako ng ahensya na 10,000 ASF vaccines.
Gayunman, nilinaw ng DA official na may mga nakahanda pang bakuna sa kanilang tanggapan, ngunit hindi muna ito ipapamahagi bilang emergency measures ng kagawaran. Dito na po yun, kaya lang dito na yung bibilin, kaya lang under process na rin po yun. So ito ay isang emergency measures lang na gagawin ng Department of Agriculture. Tinig po yan ni Agriculture Undersecretary Deo Gracias Victor Savellano sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas! Samantala, halos mag-zero visibility na ang kalangitan. Lalo na ngayon, sa oras na ito, halos zero visibility na po ang kalangitan sa ilang bahagi ng Metro Manila, bunsod ng makapal na smog. Hindi po ito kakaibang, baka akala ninyo, ito yung mga nakikita sa Baguio City o pagka sa Tagaytay, akala ninyo malamig na simoy ng hangin at maulap ang kalangitan. Hindi po ito fog, smog. Sa gitna ito ng patuloy na pagbubuga ng volcanic smog ng Bulkang Taal na bukod sa Batangas ay nakakaapekto na rin sa ilang bahagi ng mga lalawigan ng Cavite at Laguna. Dakong 6:30 kaninang umaga nang mabalot ng smog ang bahagi ng Ortigas area sa Pasig, Mandaluyong area. Malapit po yan dito sa aming himpilan. Lumalabas naman sa air quality measurement ng DENR, Department of Environment and Natural Resources, na nasa unhealthy level na ang kalidad ng hangin sa ilang bahagi ng Metro Manila kagabi pa po. Samantala, pinayuhan din ng kagawaran ng publiko, lalo na ang mga may sakit sa baga, mga senior citizen o mga bata na mag-ingat laban sa masamang epekto sa kalusugan, nagpanglaghap o pagkalanghap po ng nasasabing smog. Ronda Pilipinas! Samantala, 10 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga, tanggap muna tayo ng report. Ito po, mga OFW sa Lebanon, parang nung isang araw pa ata ito pinalilikas na raw po ng mga mambabatas. Detalye na balitang yan mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Go! Nababahala ang mga mambabatas sa kalagayan ngayon na mahigit 17,000 overseas Filipino workers sa Lebanon. Hinihikayat ni OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino ang ating mga kababayan sa nabanggit na lugar na makipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas at agad na lumikas para mailigtas ang kanilang sarili dahil sa lumalalang tensyon sa naturang rehiyon. Nananawagan sa mga Pilipino ang kongresista na sundin ang abiso ng Embahada na agarang lumikas sa mga karatig lugar sa labas ng Beirut, South Lebanon at Bekaa Valley sakaling hindi agad sila makaalis sa Lebanon. Binigyan din ng mambabatas ang kahalagahan ng buhay at kaligtasan na pinakamahalaga sa gitna ng nararanasang kaguluhan sa ibang mga bansa. Bunsod nito ay iginiit ni Representative Magsino sa Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA na tiyakin ang pagkalinga sa mga apektadong OFW sa pamamagitan na rin ng agaran at epektibong reintegration programs. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may taudong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Naku, Diyos ko po, ang dami na nangyayaring hindi maganda sa ibang bansa ngayon. Siyempre, nandyan pa rin yung gera ng Ukraine tsaka ng Russia. Ngayon naman, may mga kaganapan niya dito sa Lebanon. Kaya yung mga kamag-anakan po ninyo, kung may pagkakataon pa po kayo na makausap sila, makakontak sila, lalo na ngayon at laganap, syempre na laganap ang social media, kamustahin niyo po sila, tignan ninyo yung kalagayan at syempre makipag-ugnayan na po kayo dun sa mga employer o hindi kaya sa DMW kung hindi ako nagkakamali, sa Department of Migrant Workers. So sige, dadako na tayo sa segment ko. Syempre, bakit pa natin palalagpasin? Ito na ang ating weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Sa atin pong ulat panahon, medyo kakaiba. Upo muna ako ngayon Baka medyo
parang ayaw mag-exercise. Sige, upo muna tayo dito para sa ating weather report sa oras na ito. Noong nakaraan, actually kagabi po ito noong mga nakaraang araw may binabantayan po ang Pag-asa na low pressure area. Nabuo po ito kagabi bilang isang tropical depression at dahil nasa loob po ito ng Philippine Area of Responsibility, ang nasabing sama ng panahon o bagyo ay pinangalanan na po na Bagyong Dindo. Kaninang alas 3 po ng madaling araw huli itong namataan sa layong 635 kilometro hilagang silangan ho ng Itbayat, Batanes. Nasa may borderline ho ito ng hilagang bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility. May taglay itong lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometro kada oras at pagbugsong aabot sa 80 kilometro kada oras. Ayon sa 5 AM weather bulletin po ng Pag-asa kanina, inaasahan nila na ngayong umaga o mamayang tanghali ay lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang nasabing tropical storm. Lumakas po ito simula sa kagabi. Ang kasalukuyang direksyon nito ay tinatahak niyang direksyong northeast o hilagang silangan sa bilis na 10 kilometro kada oras. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng bansa o sa extreme northern Luzon, ang hanging habagat o southwest monsoon ang magdadala ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat lalo na sa hapon at gabi, habang localized thunderstorms naman. Ako kagabi, mga nasa labas kagabi, nasa labas ako kagabi, malakas po ang mga pag-ulan dito sa may Kamaynilaan. Pero hindi po yan epekto ng southwest monsoon. Epekto po yan ng localized thunderstorms. Kadalasan may paglakas ang mga thunderstorms natin, pero inaasahan naman natin na hindi ito tatagal dahil mahina po ang impluensya ng hanging habagat dahil hindi po ito napapalakas ng tropical storm. Ayon din sa Pag-asa, kadalasan ang paglakas ng hanging habagat, nahihila sila kapag ang kategory ng mga bagyo na nasa loob o nasa may borderline ng Philippine Area of Responsibility ay nasa typhoon o severe tropical storm category. Samantala, sisilipin naman natin ang forecast para sa araw na ito sa key city sa ating bansa. Unahin natin ang Metro Davao kung saan inaasahan natin na ngayong umaga tanghali medyo sunny weather. Halos walang kaulapan at maganda ang sikat ng araw sa 31 degrees Celsius, pero pagsapit ng gabi, asahan na magiging banayad ang lagay ng panahon na may mga konting pag-ambon na hindi tatagal. 28 degrees Celsius po ang inaasahang temperatura. Sa Metro Cebu naman, asahan natin ang mga pag-ulan sa umaga, ngunit sisikat naman ang haring araw at magiging fair weather conditions sa tanghali at hapon. Nasa 31 degrees Celsius ang inaasahang temperatura. Pagsapit naman ng gabi, ma-enjoy ninyo ang fair weather. Wala halos mga pag-ulan. Kung meron may mga pag-ambon lang to na hindi tatagal, 28 degrees Celsius po ang inaasahang lagay ng temperatura. Habang dito naman po sa Metro Manila, inaasahan natin ang cloudy sky sa mga oras na ito. Ulitin ko lang po kasi di ba binalitan natin yung tungkol sa smog. Hindi po localized thunderstorms yung nararanasan natin ngayon kung hindi smog. Though generally fair weather ang inaasahan natin sa umaga hanggang tanghali, pero asahan natin ng mga localized thunderstorms. Pagsapit ng hapon, 32 degrees Celsius ang expected high temperature at maulap na papawalin naman ang inaasahan mamayang gabi sa Metro Manila sa 28 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5:43 ng umaga at asahan po nating lulubog ito mamayang alas 6:16 ng gabi. Pahinga muna tayo sa Christmas countdown. Wala yung mga ninong natin na hihingan ng pamasko tsaka ng paaginaldo. Yung isa, wala ngayon dito. Yan muna ang aking weather report, whether you like it or not. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy po ang mga balita at informasyon sa Ronda Pilipinas. Samantala, binalaan ng Muntinlupa City Government ang publiko sa panganib na dulot sa kalusugan ng mababang kalidad ng hangin dulot ng volcanic smog o VOG mula sa Bulkang Taal. Ito ay makaraang kumpirmahin ni Muntinlupa Mayor Rufy Biazon na nakarating na sa kanilang lungsod ang smog mula sa nasabing bulkan sa Batangas. Sa flag raising ceremony kanina, inayuhan ni Mayor Biazon ang mga mamamayan na magsuot po, eto na naman tayo, magsuot po ng face mask, lalo na yung mga senior citizen, mga bata at mga may sakit sa baga. Actually, yung pagsusot ng face mask doon sa mga nasa labas, doon sa mga nasa apektadong lugar, hindi naman kinakailangan na nasa labas lang kayo ng tahanan magfe-face mask. Kasi syempre may mga bintana at saka alam ko usually pagka may VOG, karamihan ng mga apektado dito, lalo na yung mga nakatira malapit sa bulkan, nagsasara na yun ng mga pintuan at bintana.
Kaya kahit sa loob po ng bahay, kung hanggat maaari, syempre huwag naman kayo mag-face mask habang tulog. Diba? Baka kung ano naman mangyari, delikado naman yon. Kung kailangan din, anya ay magsuspinde ng klase ay ipag-uutos niya ito sa afternoon classes, pero nasa mga magulang pa rin po ang desisyon kung papapasukin ang kanilang mga anak o hindi. Lumabas sa air quality ng Muntinlupa City Department of Disaster Resilience and Management na unhealthy ang kalidad ng hangin sa lungsod. Ronda Pilipinas. Sa oras na 18 sandali makalipas ang alas 10 ng umaga, ilan pang lugar sa Calabarzon ang nagsuspinde ng klase o in-person classes ngayong araw, bunsod ng pagbubuga ng smog o VAG sa Bulkang Taal. Sa Batangas, kanselado ang face-to-face classes sa lahat ng level sa pampubliko at pribadong paaralan o lumipat sa modular o online sa Balete. Wala ring klase sa preschool hanggang senior high school sa public at private sa Laurel, Nasugbu, San Jose, San Luis, habang all levels sa public at private sa Santo Tomas at Tanawan City. All levels din public at private sa Alfonso, Dasmariñas, Indang at Silang Cavite, maging ang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa private at public sa Binyan City, habang lahat naman ng level ang suspendido sa Calamba, Laguna. Ronda Pilipinas. Samantala, alas 10:19 ng umaga, tanggap pa tayo ulit ng report. Bago ko makalimutan, mag-update din po kami sa Facebook pages ng DWIC pati Instagram ng DWIC 882 ng mga latest na cancellation ng classes, pati na rin sa mga weather reports ko mamaya. Sa papasadahan natin yan. Baka kasi mamaya nga yung may mga afternoon classes, lalo na dito sa Metro Manila, hindi ko alam kung may magsususpinde na LGU o mga mayor, pero magbibigay kami ng update sa inyo habang nagpo-progress itong development na ito tungkol sa mga suspension ng classes dahil sa VAG. Samantala, OCD pinayuhan ng mga taga-Batangas na mag-ingat sa smog na ibinubuga ng Bulkang Taal. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Patrol 17 Jopel Peleño. Pinaalalahanan ng Office of Civil Defense Calabarzon ang mga naninirahan sa Batangas na mag-ingat sa posibleng epekto ng volcanic smog o VAG na ibinubuga ng Bulkang Taal. Sinabi ng OCD na masama sa kalusugan ang smog dahil pwede itong magdulot ng iritasyon sa mata, lalamunan at respiratory tract na maaring magbigay ng malubhang sakit depende sa tagal ng pagkakalanghap ng VAG. Kaya naman pinayuhan ng ahensya ang mga residente na manatili na lamang sa loob ng bahay kung walang gagawin na mahalaga sa labas. Ngunit kung kailangan talagaan lang lumabas ng tirahan, dapat na siguruhin na mayroong suot na face mask. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa impilang may kodong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa pang-report. Parusang iginawad ng korte sa 3 kadete ng PMA. Pinapurihan po ng Kamara. Alamin na detalye na balita mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Pinuri ng Kamara ang parusang iginawad ng korte sa 3 kadete ng Philippine Military Academy o PMA na sangkot at responsable sa hazing na ikinasawi ng kasama nila na si Darwin Dormitorio noong 2019. Ayon kay Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez, mas mainam sana kung maparusahan din maging ang mga PMA officers na direktang responsable sa mapait na sinapit ni Dormitorio. Bunsod dito ay hiniling ni Rodriguez kay Armed Forces of the Philippines o AFP Chief General Romeo Browner Jr. na itigil na ang hazing at mga pareho o kaparehong aktibidad sa loob at labas ng PMA. Umaasa ang mambabatas na tutuparin ng opisyal ang kanyang hiling lalo't maigting din ang kampanya ni Browner laban sa hazing noong siya pa ang PMA commandant ng mga kadete. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Everybody in the Philippines, itong susunod natin, panigurado lahat kayo makaka-relate dito. Kahit naman ako. Sino bang hindi makaka-relate dito sa susunod natin? Hindi nagbabayad ng utang!
Lalo na kakasahod lang ng nakaraang linggo, di ba? Nako, may kaparasuhan po yan. Alamin sa NBI report mula kay Angelo Baino. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Hindi pagbabayad ng utang? Nako! Bawal ito ayon sa Section 20 ng Article 3 ng Saligang Batas. Walang sinuman ang makukulong ng dahil lamang sa hindi pagbabayad ng utang. Ngunit maaari lamang panagutin sa civil case. Pero kung mayroong kasamang panluloko o panlilinlang ang pangungutang, halimbawa nito ay pinaniwala ka na kaya niyang bayaran ang utang at sinabing mayroon siyang mga property na pwedeng ibenta para ipambayad sa'yo. Pero ang totoo naman pala, wala talaga siyang mga ari-arian at wala rin siyang kakayahan na magbayad. Maaari siyang makasuhan ng criminal case for estafa. Sa ilalim yan ng Article 315 ng Revised Penal Code. Kung mapatunayan na siya ay may ginawang criminal act, maaaring makulong ang umutang ng 1 buwan at 1 araw hanggang 6 na buwan at magmulta ng hindi higit sa 40,000 pesos. Kaya makukulong ang umutang hindi dahil sa hindi pagbabayad, kundi dahil sa panloloko. Tandaan, ang utang hindi tinatakbuhan, dapat binabayaran. Kung ayaw mong masabihan ng nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Uy, pasado alas 10 na, baka ang tinitira mo dyan medyo hindi healthy at dapat sinasabayan mo yan ng isang food supplement na natural at walang halong kemikal. Aba, subukan mo na ang MX3 capsules. Siguradong safe itong inumin dahil dumaan yan sa US clinical trial at Nutrasource analysis ng Canada. Proven ang MX3 capsules na merong alpha, beta at gamma nutrients, antioxidants at anti-inflammatory properties. Kaya ano pang hinaantay mo? Bumili na at sumugod na sa mga leading drugstores nationwide o kaya bumisita sa kanilang website na mx3ph.com o tumawag sa 0918-888-8693. Ronda Pilipinas. Sandali, parang alam ko may makakausap tayo mamaya after the break, di ba, Ate Hias? Ayun, may makakausap tayo tungkol sa sitwasyon dyan sa Taal Volcano. Pero samantala, oras muna sa buong Pilipinas. Ang oras natin sa buong Pilipinas, 25 minuto na makalipas ang alas 10 ng morning. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy po mga balita at impormasyon dito sa Ronda Pilipinas sa oras na alas 10, 29 po ng umaga. Muli po baka nalilito kayo sa ngalan po ni Dennis Antenor Jr. ang kasama niyo po ngayong umaga ng Lunes, ika-19 na po sa buwan ng Agosto taong 2024. Daryl Justin po. So kanina nasabi ko bago tayo mag-break, may makakausap tayo. Tama ba ako? Nasa linya na ba yung ating makakausap na panauhin? Ayan, nasa linya na ata. No? Sige, kasi patok na patok ngayon at saka talagang pinag-uusapan na ngayon ang sitwasyon dito kasi yung smog nga, yung pag-aalboroto ng Bulkang Taal nararamdaman na sa ilang bahagi o sa malaking bahagi ho ng Metro Manila. Siyempre, kuha tayo ng update at hingi pa tayo ng iba pang impormasyon. Nasa linya na po ng ating komunikasyon si Direktor Teresito Bacolcol, ang direktor po ng PVOX. Direktor Bacolcol, magandang umaga po. Si Daryl Justin po sa DWIZ at Aliw 23. Yes, good morning din po sa inyo, sir. Yes, sir. Good morning po. Sir, mangangamusta lang po kami. Ano na po bang current situation ng Taal Volcano? Kasi nakita ko po kanina sa Facebook page po ng PVOX na kung hindi ako nagkakamali, nasa alert level 1 pa po ang Bulkang Taal. Tama po ba? Yes, nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano since July 2022. Apo. And hindi pa po natin tinaas yung alert level from alert level 1 to alert level 2. Yung pagdami po ng sulfur dioxide po, yung kakaroon ng VAC, ay isa lamang sa mga parameters na tinitingnan natin. Okay po. Collective po natin tinitingnan yung mga parameters and kapag titingnan natin yung number of earthquakes, ay wala po tayong naitalang volcanic earthquakes for the past 11 days since August 8 pa ito. So, we maintained alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. So, tama nga po, nasabi ninyo alert level 1 dahil wala pa rin naman mga volcanic earthquakes, Director, ang namomonitor po ninyo. Pero, nakikita po ba ninyo o malalaman nyo po ba yung posibilidad kung mataas yung tsansa na within the next 24 or 48 hours, maitaas sa alert level 2 ang Bulkang Taal o mahirap pong i-determine yan sa mga oras na ito? Mahirap po natin ma-determine sa mga oras na ito. Again, tinitingnan natin yung mga parameters collectively. So,
ground deformation, sa ground deformation po natin, wala po tayong nakikitang long-term na inflation or pamamaga ng bulkan. Instead, yung opposite yung nakikita natin, deflation. So itong itong steaming na nangyari is again nagkakaroon lamang ng degassing ang Taal volcano, and kasama ng degassing na yan is the sulfur dioxide, and this has been ongoing since 2020 after Taal volcano erupted. Nung 2020, tama po ako, nung January ba ito, Director, kung di ako nagkakamali. So from time to time, dumadami yung sulfur dioxide niya na ini-emit, and minsan kumukonti. So this has been an ongoing activity since 2020. Ayan. Director, ito tanong ko lang po, may kinalaman po ba yung mga umiiral natin na weather systems, kunwari may bagyo, hindi kaya may LPA, kung rainy season o summer season tayo, may kinalaman ba ito sa minsan ng mga unrest ng ating mga bulkan dito sa bansa? Wala pong kinalaman yung weather patterns natin sa volcanic activity. Nangyayari po yung volcanic processes galing po sa ilalim ng lupa, and has nothing to do with weather patterns or weather activity. Okay. So, Director, another question po. So, ngayon, nakikita namin, kasi dito po sa studio namin, napakakapal po nung tinatawag nga natin na VAG, kung hindi po nagkakamali, no? Pwede bang bigyan lang kami ulit ng parang refresher o information ulit para sa benefit ng mga nakikinig at nanonood sa atin kung ano po ba itong VAG at ano yung pinagkaiba nito? Kasi sa Baguio, merong FAG. Dito po sa atin yung hindi nagkamali, VAG ho ito. Tama po ba ako, Director? Yes, okay, sige. Ang confirm lang po muna namin ngayon is yung VAG in Batangas area. Okay. So, yun lang po yung na-confirm po namin ngayon. Ang pinagkaiba ng FAG at saka sa VAG, yung FAG po ay made up of moisture or water vapor. Ang VAG naman ay mga particulates na kasama at may sulfur dioxide together with the water vapor. So, kung ang VAG ay maihip ng hangin at minsan madikit ito, nakaka-irritate po ito sa balat at sa mata. At pati yung mga halaman, kapag madapuan, pwede pong masunog ang mga dahon. Okay. So kung ganun po, Director, safe pa rin po ba na ito, gaya nga na sabi niyo, siguro may mga plant lovers na nakikinig sa atin at nanonood, kung ganun na nararamdaman ang VAG sa isang partikular na lugar, gaya nga nun, sa mga nag-aalaga naman ng mga halaman o mga bulaklak, pag pinasok po ba ito sa bahay, magiging safe ito o may risk pa rin ito na maaaring masira? At kung gayon man, ano yung pwedeng maging parang measure siguro, kung may idea kayo, Director, kung paano ma-prevent ng mga kababayan natin yung VAG? Hindi lang syempre sa mga halaman, kundi pati na rin doon sa mga, lalo na yung mga senior citizen natin, tsaka yung mga may sakit sa baga. Alam ko, sa kanila yung parang pinakamalakas ang tama po nitong VAG. Tama po ba? Yes, unang-una, kapag sa mga halaman, diligan mo lamang yung halaman, ay mawawala na po yung sulfur dioxide kasi yung pinaka-harmful component po ng VAG is the sulfur dioxide, which is acidic. At madali lang po yung matunaw kapag may tubig. Now, sa mga matatanda, para sa mga tao, para makaiwas po, pinapayuhan po natin sila na uminom ng maraming tubig. Okay. And also, umiwas na sa mga activities outside, mga outdoor activities, manatili sa loob ng bahay at isara ang mga pinto at mga bintana. Yes po. Kung hindi talaga nila maiwasang lumabas, they can protect themselves sa pamamagitan ng pagsuot ng face mask, N95 kung maaari. Ayan. So, Director, speaking of face mask, talagang N95 lang po ba ang pinakamabisa na face mask na magagamit ng ating mga kababayan? Paano kung wala naman silang dala? Meron ba silang alternative na pwedeng gamitin kung talagang kinakailangan nila lumabas ng tahanan, ho? Well, kung po pwede lang naman, N95. Kung hindi pwede, yung surgical mask. And kung wala talaga, pwede silang magbasa ng cloth, and yun yung pantakip nila sa kanilang ilong at saka sa bibig. Okay. So, pero syempre, ang best option pa rin dyan, Director, kung wala naman silang importanteng gagawin sa labas, manatili na lang muna sa kanilang mga tahanan para safe sila. Tama po. Tama po. Yes, tama po kayo. Director, may isa pa po ako. Yung smog po ba na nakakarating na sa may Muntinlupa, Pasig area, galing po ba sa Taal? Para lang maklaro po natin ito, dun sa mga nagtatanong.
Ang na-confirm lang po namin is sa May Batangas area. Okay. So we still have to confirm that with other sources, and then according to Pag-asa kasi nagkaroon ng higher pressure sa upper atmosphere kaya hindi po makaangat. Siguro yung mga pollutants natin hindi makaangat. Pero again, we still have to confirm that one. Okay, sige Director. So we will be waiting din syempre ng mga updates from sa inyong kagawaran para sa mga latest tungkol sa ating nararanasan ngayon dito. Ngayon Director, iti-take ko na rin tong opportunity na ito. Bukod po sa Bulkang Taal, kamusta naman po yung ibang mga bulkan sa ating bansa? May namomonitor pa po ba kayo na kakaibang volcanic activity across the country, or ito pa lang po yung medyo may activity as of the moment? May 4 tayo na bulkan ngayon na minomonitor na may alert level. Isa na dito yung Taal Volcano, which is alert level 1. Pangalawa is the Mayon Volcano, again, which is alert level 1 since early this year. And then for the past 24-hour period, 5 volcanic earthquakes yung itala natin sa Mayon Volcano. Now, for Canlaon Volcano naman, yung Canlaon Volcano ang may mataas na alert level, which is alert level 2. This is since June 3, 2024. And for the past 24-hour period, may 5 tayong volcanic earthquakes na naitala. And Bulusan Volcano is on alert level 1. Okay. So, ayun nga, yung Canlaon, yun yung parang... The rest po ng ibang active volcanoes natin, wala pong alert level. So, alert level 0 sila. Okay, so talagang ang nakakapukaw lang muna ng pansin sa mga nakaraang oras talagang itong Taal. Tama ako, Director, di ba? Yes, that's right. At saka Canlaon Volcano. Okay, tama po, si Canlaon hanggang ngayon, hindi pa po inaibababa sa alert level 1. Nasa 2 pa rin po ito, tama? Yes, that's right. So ano po, Director, yung mga magiging factors para maibaba ulit itong Canlaon sa alert level 1? Well, tinitingnan natin yung pagbaba ng sulfur dioxide. Medyo mataas pa rin yung sulfur dioxide ng Canlaon Volcano. In fact, a few days back, nakapagtala tayo ng pinakamataas na sulfur dioxide emission ng Canlaon Volcano. That was last August 13. Nakapagtala tayo ng 7,307 tons per day of sulfur dioxide. And then, isa yan sa mga tinitingnan natin, yung konti ng volcanic earthquakes. Kasi po, although 5 volcanic earthquakes yung naitala natin kahapon, noong between August 17 to August 18, meron tayong 8. And before that, medyo mataas din, umaabot ng more than 10. So, yan yung mga factors na tinitingnan natin. Okay. Sige po. Director Bacolcol, nagpapasalamat po ko sa pagkakataon na makapanayan po namin kayo. Wag ho kayong magsasawa, lalo na kung may katanungan at may mga update, kami tatawag ho ulit sa inyong tanggapan para makakuha po ng latest na information at syempre tamang information. Director, maraming salamat po. Maraming salamat din po. At yan po si Director Teresito Bacolcol, ang Direktor ng PVOX. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa mga balita dito sa Ronda Pilipinas sa oras na alas 10:40 ng umaga. Pinatutugunan ng isang senador ang isyu ng underspending sa mga ahensya at kagawaran ng gobyerno. Sa briefing ng Development Budget Coordination Committee para sa 2024 National Expenditure Program, binigyang diin ni Senator Amy Marcos na posibleng hadlangan ulit ng underspending ang paglago ng ekonomiya kung hindi agad sosolusyonan. Bagaman nagkaroon anya ng improvement sa budget spending capabilities ng ilang ahensya, nananatili namang underspending ang iba. Inusisa rin ng mambabata si Budget Secretary Amenah Pangandaman kung anong mga problema at ahensya ang madalas mag-underspending. Bilang tugon, nilinaw ni Secretary Pangandaman na nagpatupad na sila ng mga bagong polisiya para rito, gaya ng pag-obliga sa mga ahensya ng full documentation ng mga proyektong mailalarga nila sa buong taon. Ronda Pilipinas. Ba nakakagulat yun usaping budget may underspend. Well, kung hindi ako nagkakamali, nung mga nakaraang administrasyon, I think pati lalo na nung administrasyon ni Pinoy, may mga underspending din talaga. Alam ko, binabakbak din sila noon na bakit underspending ang karamihan ng mga ahensya noon. Ayun, hindi naman ho sa pag-aano
baka mamaya yung underspending hindi natin alam kung saan napupunta. Mas mainam na maging mabusisi tayo sa kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. Samantala, inanunsyo ni Task Force El Nino at Presidential Communications Office spokesperson for Calamities and Natural Disasters Assistant Secretary Joey Villarama na malaki ang posibilidad na maranasan ang La Nina sa bansa mula Setyembre 2024 hanggang Pebrero ng susunod na taon. Ayon kay Asik Villarama, bukod sa banta ng La Nina ay isinasaayos din ng kanilang grupo ang koordinasyon hinggil sa kung kailan magpapakawala ng tubig ang mga dam sa oras na tumindi ang pag-ulan. Nung August 12, nung Lunes po, nagdaos po ng isang dam sa tuwing pong may pagbaha o kung magpapakawala po yung tubig ang mga dam. So, alinsunod po yan sa direktiba po ng Pangulo and Flood Conference, pangunguna po ng DILG, para talakayin po kung paano po mas maisasaayos ang komunikasyon sa tuwing pong may pagbaha o kung magpapakawala po yung tubig ang mga dams. Paliwanag ng nasabing opisyal na bagamat sa Setyembre pa inaasahan ang La Nina ay maaari pa ring makaranas o magkaranas ng matitinding mga pag-ulan ngayong buwan. Binigyang diin din ng Task Force El Nino na nakakailanganin ng kanilang grupo ang kooperasyon ng DILG o Department of Interior and Local Government upang kanilang makatuwang sakaling kailangang lumikas ng publiko sa kasagsagan ng La Nina. Kailangan pumasok po yung DILG dahil ang DILG po ang nakakasakop doon sa grassroots level. So kung meron pong kailangang ilikas, paulit-ulit ko na po itong sinasabi sa mga panayam sa akin na meron talaga mga tao na hindi lilikas dahil meron silang bahay na ayaw iwanan, meron silang mga nasangkapan na naipundar na ayaw din nilang bitawan. Ay talaga nga naman, kung nagpundar ka ng pagkalaki-laking halaga dun sa iyong mga kagamitan, sino ba naman ang hindi manghihinayang? Pero tandaan po ninyo mas importante pa rin po ang safety at well-being po ninyo at ng inyong mga mahal sa buhay. Gaya nga ng sinasabi ng karamihan, ang mga material na bagay ay mapapalitan po. Pero ang buhay, hindi. At nasa huli ang pagsisisi pag hindi ninyo naisip-isip maigihan. Tinig ni Task Force El Nino at Presidential Communications Office spokesperson for Calamities and National Disasters, Assistant Secretary Joey Villarama. Ronda Pilipinas! Alas 10:44, tanggap muna tayo ng report. 2024 Paris Olympics double gold medalist Carlos Yulo mainit na sinalubong ng dumating sa Manila City Hall. Alamin natin ang latest mula kay Patrol Number 5, Aya Yupanco. Sinalubong ng banda at confetti ang pagdating ni 2024 Paris Olympic double gold medalist Carlos Yulo nang magtungo ito dito sa Manila City Hall para tanggapin ang pagkilala sa kanya. Napuno ng hiyawan, sigawan at pagpupugay ang City Hall nang bumaba ng sasakyan ng Pinoy double gold medalist. Kasunod nito, iginawad sa kanya ni Manila Mayor Hani Lacona Pangan ang pagpaparangal at tseke na nagkakahalaga ng tumataginting na 2 milyong pisong insentibo sa bawat gintong medalya na kanyang nakuha. Ipinagkaloob naman ni Vice Mayor Yul Serbo ang inaprobahang resolusyon ng Sangguniang Panlunsod na nagdideklara bilang Carlos Yulo Day sa Maynila kada taon. Si Yulo ay anak ng kanyang ina o anak ng Malate, Maynila, kung kaya't ibinigay sa kanya ang pagpaparangal na ito. It is Patrol Number 5. Ayaw yung pang para simple metodo ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Pasensya na ho kayo, okay, natato off air. Pero tama nga naman, si Carlos Yulo, sorry kuya, si Carlos Yulo ay anak ng kanyang ina. Diba? Magandang umaga po. At tama ba ako na yung Carlos Yulo Day sa lungsod ng Maynila ay isang working holiday? Tama, di ba? Working holiday siya, hindi siya non-working. Doon nagdagdag ng holiday. At natatawa lang din ako dahil nataon ito kung saan noong mga nakaraang araw, ang pinag-uusapan, lalo ata sa Senado, ay ang pagbabawas ng holiday. Na kung saan umaalma
ang maraming Pilipino. Pero 'di ba? Again, congratulations kay Carlos Yulo. Samantala, paninigarilyo. Buti na lang hindi ako naninigarilyo. Ayan o, 'di ba? Nakakawala nga ba ng gana sa pagkain? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Naging bisyo mo na ba ang paninigarilyo? Nawawalan ka na ba ng ganang kumain kapag naninigarilyo ka? Myth nga ba ito o totoo kayang masusuppress o mawawalan ka ng gana kapag naninigarilyo ka? Tara, let's prove it! Bago ang lahat, maraming nagtatanong kung ano nga ba ang ingredients ng isang sigarilyo. Ito ay binubuo ng methanol, carbon monoxide, arsenic, methane, acetic acid, butane, cadmium, stearic acid, hexamine, industrial solvent, nicotine, ammonia. Base sa 2018 study ng Medical News Today na maraming tao ang naninigarilyo para maiwasan ng overeating. Ayon sa mga pag-aaral na ang nicotine na isa sa mga ingredients ng sigarilyo ay nakakapag-suppress ng appetite. Nagpapa-increase rin ito ng metabolism. Dagdag pa sa hexa.health.com na patunayan ng mga pag-aaral na ang mga naninigarilyo ay may posibilidad na magkaroon ng mababang body mass index o BMI kumpara sa mga non-smoker. Ito ay dahil na-activate ng specific receptors sa utak na nagpapababa ng hunger at cravings ng isang tao, kaya nagkakaroon ng weight loss. Ang epektong ito ay panandalian at maring samahan ng maraming negatibong kahinatnan sa kalusugan, kabilang ang kanser, sakit sa puso at mga problema sa paghinga na nakakaapekto sa lungs ng isang tao at posibleng mahirapan sa pagsasalita. Kaya naman sa mga naninigarilyo dyan, nako, iwasan nyo na ang smoking dahil hindi lang kayo ang maaaring magkasakit, pati na rin ang mga tao sa inyong paligid. Ronda Pilipinas! Hoy! Sa mga kalalakihan dyan, alam nyo ba ang karaniwang sakit nyo o natin ay prostate cancer? Ang prostate ay bahagi ng ating katawan na posibleng lumaki pagtungtong ng edad na 45 pataas, at kalimitang nauuwi sa komplikasyon. Ilan sa sintomas nito ang hirap sa pag-ihi, pananakit ng pelvic area at bone pain. Kaya naman, para maiwasan ito, simulan mo ng alagaan yan sa pag-inom ng Prostamin. Ang Prostamin ay isang natural dietary supplement para sa prostate health na siguradong makakatulong sa pagbawas ng paglaki ng prostate. Iba talaga ang alagang Prostamin. Ronda Pilipinas! Magbabalik po tayo magabang pa sa iba pang balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Samantala, ang oras... Tamang oras sa buong Pilipinas, 51 minuto na makalipas ang alas 10 ng morning. Ronda Pilipinas! Tuloy-tuloy ang mga balita at impormasyon dito po sa Ronda Pilipinas. Kasama niyo para po, Daryl Justin, sa oras na alas 10:56 na po ng umaga. Tanggap tayo ng balita sa probinsya. 3 biktima ng sumabog na butane gas stove sa San Simon Police Station na natili sa pagamutan. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Johnny Goli sa Central Luzon. Johnny, go! Yes, good morning. Nananatili pa rin sa pagamutan itong 3 biktima sa sumabog na butane gas stove sa loob ng San Simon Police Station sa Barangay Santo Niño, San Simon, Pampanga noong nakalipas na Martes ng gabi. Kabilang sa mga nagtamo ng lapno sa katawan at ay sina San Simon Chief of Police, Police Major Leonardo Lacambra, Staff Sergeant Mary Gina Hinobille, Staff Sergeant G.R. Mabrorang, mga non-uniform personnel na sina Rolalyn Pascua, Marvin Nobisteros, Rowena Ignacio Celestial, at itong si Jose Pawig. Ayon dito sa ulat ng pulisya, naghahanda umano ng salo-salo para sa kanilang hapunan itong mga biktima sa loob mismo ng police station kitchen nang sumabog na itong butane gas tube na gamit nila sa pagluluto. Nagtamo ng third-degree burn sa mukha itong 3 biktima, kabilang itong si Chief of Police Lacambra na nagpapagaling pa ngayon sa pinagdalhang ospital ayon dito sa report ng Pampanga PNP dahil sa tinamo niyang lapno sa mukha at ibang parte ng katawan. Ayon dito sa Bureau of Fire Protection ng San Simon, Pampanga, na agad namang dumating sa police station nag-leak na butane gas tank
dito sa Stuba ang sanhi ng pagsabog. Maliban sa 3 biktima na kalabas na sa paggamutan, itong 4 na mga nadamay sa nasabing explosion. Mula dito sa gitnang Luzon, ito si Central Luzon Patrol, June Gole, para sa Kilometro Dulakas D, WIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Lumawak pa ang sinakop ng Ukrainian forces sa bahagi ng Western Russia, gitna ng nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Kinumpirma ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na layunin ng kanilang hakbang na lumikha ng buffer zone partikular sa Kursk region. Layunin nitong maiwasan ang mga karagdagang pag-atake ng Russian forces at mapahina ang depensa ng Russia upang magbago ang takbo ng digmaan pabor sa Ukraine. Gayunman, bahagyang bumagal ang operasyon ng Ukrainian Armed Forces dahil sa missile strike ng Russian forces. Ronda Pilipinas. Samantala, Season 49 ng PBA umarangkada na kagabi. Meralco pinataob ang Magnolia sa season opener match. Nako, ito ang aking sports news. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. 99-94. Makasaysayan din ang labang ito dahil inumpisa na rin ng liga ang pagpapatupad ng 4-point shot rule at ang kauna-unahang naka-score sa nasabing linya si Chris Banchero ng Meralco. Nanguna para sa Bolts si Allen Durham na nagtala ng double-double performance na binubuo ng 20 points at 16 rebounds, habang si Banchero naman ay may 14 points kabilang na ang kanyang historic first 4-point shot na nagawa niya sa second quarter ng nasabing laban. Lamang man ang Bolts sa malaking bahagi ng Ronda Pilipinas. At syempre sa minuto bago mag-alas 11, magpatama quote na po tayo sa oras na ito. Minsan, kailangan mong magpakumbaba hindi dahil sa ikaw yung mali, kundi dahil ikaw ang mas nakakaunawa. Ito, maganda tong patama quote na ito, lalo na dun sa mga, hindi sa nandi-discriminate ako, lalo na dun sa mga mas advanced in age, ika nga, di ba? Hayaan nyo na lang, pagpasensyahan nyo na, kung kayo yung mas nakakaunawa, kayo mas nakakaintindi, unawain nyo na lang. Si Lord na po ang bahala doon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay dito sa Ronda Pilipinas ngayong araw ng Lunes. Mabilis lang po, shoutout lang ako. Yung aking nanay, yung aking pamangkin, yung kasama ng aking pamangkin, nanonood yan sa Aliw Channel 23. Gayon din si Bea Gadiano ng Wild Brew Coffee. Bea, thank you so much sa pag-sponsor ng Wild Brew Coffee. At the same time, may birthday! Happy birthday po! Kay Engineer Fred Belamala, DWIZ at Aliw Audio Tech Engineer. Napakagwapo naman ni Kuyang Fred dito. Kuya Fred, happy birthday! Happy birthday! Sana maramdaman namin ang pansit at ang inumin. Maraming salamat po, Pilipinas. Hanggang sa susunod, ako po si Daryl Justin na humanili kay Dennis Antenor Jr. Nagpapaalala na kami po ay nagbabalita ng tama at naglilingkod ng tama. Susunod na programa, Yes Yo, Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie De Guzman. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda
Pilipinas! Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas! Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Monday to Friday, 10 a.m.